Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, ika-4 ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga balita, dangerous level na heat index. Inaasahan ngayon sa Pangasinan at Nueva Ecija. May tatlo pang lugar na kasama nito. Ngayon pong araw ng Martes, kahapon nagsuspendiho ng klase. Ilang lugar nga sa bansa nagsuspende ng klase dahil sa inaasahang pagsirit pa ng init ng panahon. 5 LTO traffic enforcers sa Bohol viral video sinibak na ni Transportation Secretary Vince Dizon. Leader ng Kamara nangangamba na makuha ng China ang Palawan kapag nanalo ang mga kandidatong pro-Beijing. People's impeachment isinusulong ng isang grupo para mapabilis ang pagpapatalsik kay BP Inday. Higit 200 milyong pisong halaga naman ng smuggled na isda mula China nasabat ng Bureau of Customs at ng DA. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 5 lugar, kabilang ang Pangasinan sa makakaranas ng Dangerous Heat Index ngayong araw. Kahapon, alas 5 ng hapon, umabot ng 42 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Dagupan City. Itinuturing na mapanganib ang heat index kapag ito ay nasa pagitan na ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Narito naman ang iba pang mga lugar na inaasahang makararanas din ng Dangerous Heat Index ngayong Martes. CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija, 49 degrees Celsius. Sa Quezon City, Science Garden, 46 degrees Celsius. Ganyan din sa Clark Airport sa Pampanga. Abukay, Bataan, 44 degrees Celsius. At sa QB Point, Subic Bay sa Olongapo City naman, 43 degrees Celsius. Babala ng Pag-asa sa mga residente, manatili na lamang sa bahay kung wala namang lakad para makaiwas heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kapag matagal na na-expose sa init ng araw. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan kapag ang humidity ay isinama sa aktual na temperatura ng hangin. Masantos yung kabasanid sa kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ingat-ingat. Nagsuspending muli ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang dangerous heat index na mararanasan ngayong araw. Sa huling forecast ng Pag-asa, tinatayang papalo sa 42 degrees Celsius ang pinakamababang ang gumat ng temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, maagang nagsuspende ng klase ngayong araw. Marso 4 ang para sa lahat ng mga antas ng public at private school ang lungsod ng Maynila, Abukay, Bataan, Orani, Bataan, Samal, Bataan, Hermosa, Bataan. Samantala, sa Bacoor, Cavite naman, suspendido rin ang pasok mula preschool hanggang grade 12, public at private, at magsasagawa na lamang ng modular distance learning. Asahan naman ang mas mataas pang heat index o damang init sa mga susunod na araw. Ito ang sinabi sa DZRH at radyo natin ni Dr. Nathaniel Servando, administrador ng Pag-asa. Kasunod ng naitalang biglang pagsirit ng temperatura sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Ayon kay Servando, kasalukuyan tayong nasa transition period kung saan mas nananaig ang easterlies kaya kaysa malamig na hanging amihan. Tumataas ang heat index kapag mataas ang humidity or alinsangan ng ating hangin. Lalong-lalo na ang prevailing wind sa ngayon ay easterlies, no? Galing sa silangan. May dala itong maraming very humid ang hangin.
Inaasahan na niyang matatapos na ang amihan season sa kalagitnaan o sa pagtatapos ng buwan ng Marso. Napilitan ng mga paaralan sa ilang lugar ng Metro Manila magsuspindi nga ng face-to-face classes kahapon dahil sa danger level na o damang init na o heat index. Kabilang sa mga nagdeklara ng walang pasok, kahapon po ito ang Malabon, Parañaque, Las Piñas, Marikina at Pasay City. Habang nag-shift naman sa asynchronous o blended learning ang Valenzuela at Caloocan. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng ang pumalo ng 46 degrees Celsius ang heat index sa Kalakhang, Maynila. Samantala, ilang paaralan din sa Metro Manila at Kalapit Provincia ang meron na pong suspension ng classes ngayong araw. Tiniyak naman ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tutugunan ng gobyerno ang epekto ng paparating na dry season o panahon ng tagtuyot sa bansa. Ito matapos na maitala ang danger level ng heat index sa ilang lugar na nagdulot naman ng kanselasyon ng klase sa ilang paaralan. Ayon kay Attorney Castro, kabilang sa gagawing paghahanda ng pamahalaan ay yung pong makatutugon sa epekto ng mainit na panahon, lalong-lalo na sa impact nito sa ekonomiya. Tinitingnan na rin niya ng gobyerno ang action plan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at unang nagbaba ng kanilang plano ang Department of Health tungkol dito. Nagpalabas na rin po ng pahayag ang DOH patungkol po dito. At yun nga po, nagpapaalala ang DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan po sa init na nagiging laganap na po sa matinding temperatura. So as of now po, i-calculate pa rin po namin yung iba pa po na mga action plans patungkol dito. Pero nauna na po ang DOH na magpalabas po ng kanilang mensahe patungkol dito. Ipinapanukala naman ng Teachers Dignity Coalition magkaroon ng iisang panuntunan sa pagsuspende ng klase dahil sa mataas na heat index. Sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na tanging face-to-face classes suspension ang nakikita ng solusyon para maiwasan ang panganib na dala ng mataas na heat index. Pero mas mainam man yan na mayroong unified scheme na pagbabatayan ng lahat ng mga paaralan kung dapat nang magsuspende ng pasok kapag umabot na sa isang partikular na temperatura. The only viable solution for now is to suspend the face-to-face classes pagka hindi talaga kaya. Ang gaya ngayon, pag umabot kasi sa danger level, meron ng scheme o meron ng power, may authority na ang ating mga LGUs to suspend face-to-face classes. So we call for unified scheme of class suspension, especially in Metro Manila. Sa ngayon, naghahanda na ang grupo para magpadala ng formal na liham sa mga kaukulang ahensya para matalakay nga ang naturang mungkahi. Kaya yung aming public statement is of course to reach the leadership of the MMDA, the Metro Manila mayors, and of course the NCR. And we will write them formally, request them formally to discuss this matter po. Abang karamihan naman sa mga warning tungkol sa matinding init ng panahon ay nakatuon sa physical health risk. Nagbabala ang Comadrono Party List sa publiko na posibleng may seryosong epekto din ito sa mental health. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Comadrono Party List. Maaaring makaapekto sa mood, stress level at pangkabuang psychological well-being ang matagal na exposure sa mainit na panahon. Binabanggitan niya sa report ng American Psychological Association o APA kung saan idinidiin na kilala na ang mga pisikal na epekto ng matinding init tulad ng heat stroke at heat exhaustion pero hindi gaano nabibigyan ng pansin ang mga epekto nito sa pag-iisip. Posible manong magpalala ang matinding init ng nararanasan depresyon o yung pinatawag na pagkamayamutin, magdulot ng psychotic episodes at lalong gagawing sensitibo ng init ang mga taong umiinom ng ilang psychiatric medications. Ganun ba yun? Kaya naman idiniin ni ASEC Cecil ang kahalagahan ng pagkakaroon ng public cooling space kung saan maaaring ma-access na ang pagkakaroon ng stress relief programs o kaya mental health check-ins. Gayunman, kinakailangan din magpatupad ng flexible work at school policies sa pagsasagawa ng barangay level campaign upang maipabatid sa publiko kung paano matutukoy at mapapangasiwa ng maayos na heat-induced mental health symptoms. Binigyan din pa ni Attorney o ni ASEC Cecil
at ng Comadrona Party List na hindi dapat na ipinagsasawalang bahala ang psychological impact ng extreme heat, lalo pat nagbabala ang pag-asa na maaaring pumalo sa danger level ang heat index sa Metro Manila sa loob ng 2 araw. Abay, kinakailangan nga talaga maging seryoso ho tayo dito ho sa paglaban sa matinding init. Ano ha? 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Lalong-lalo na sa mga may lakad ngayon ha. Magbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagbinian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po man yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today. Mainit ho ang panahon, kaya hindi ho natin po problemahin yan. Bantayan lang natin bandang hapon, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Painitin panalo natin ang paligid sa pamamagitan ng Showbiz Report ni Gorgie Rula. Alam ba ninyo, si Sam Mildy daw napaiyak ng napag-usapan ang breakup nila ni Catriona Gray. Bakit nanghihinayang siya? Alamin natin sa report ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Naging emotional si Samuel B nang in-interview ito ni Kuya Boy Abunda sa kanyang talk show na Fast Talk with Boy Abunda kahapon. Hindi niya napigilang maiyak nang napag-usapan ang breakup nila ni Catriona Gray. Ang sabi ni Sam, as much as possible ay pribado lang daw talaga ang relasyon nila ni Catriona, kaya nang nag-break sila ay nahihirapan siya kung paano ito i-handle dahil sa hindi lang daw boyfriend-girlfriend ang meron sila ni Catriona, kundi engaged sila at nakatakda na sanang ikasal. Ang sabi pa ni Sam, it's been rough. No breakup is easy. It's really been rough. It wasn't only mag-boyfriend or girlfriend kami. We were engaged. And to have that not pushed through, it's been really rough, honestly. End of quote. Itinanggi ni Sam ang kumakalat na may kinakalaman daw si Moira de la Torre sa kanilang breakup. Diyan daw siya nadidismaya dahil kung ano-anong speculations ang lumalabas dahil sa kanilang pananahimik. Hindi sinagot ni Sam ang tanong ni Kuya Boy kung sinusuyo ba niya ang dating fiancé na magkabalikan sila. Sa ngayon ay he's just taking his time lang daw at hinahayaan na lang muna niyang magpahinga ang kanyang puso. Hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon at nag-focus lang daw muna siya sa kanyang trabaho. Samantala ay tikom pa rin ang bibig ni Catriona tungkol sa isyong ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Morley! Magandang umaga naman kay Moira. Huwag na nga kayo sumusaw dyan. Pero mamaya may magandang report tayo tungkol naman sa isa pang artista, si Pay Lorenzo naman. Ayan, magandang umaga sa mga mahilig sa intriga. Ay, bago nga pala, opisyal na pong inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at patuloy pong tumatanggap ng mga entries para sa Photography Contest 2025. Bukas po ito para sa lahat ng mga professional at mga amateur photographers. Ang tema ngayong taon ay Infrastructure for Economic Development. Ang layunin nga po ay makakuha ng mga kalahok na magpapadala ng mga entries para ipakita ang kahalagahan ng mga infrastruktura para sa pag-unlad ng ating bansa. Ang mga entries ay po pwede nyo ipasok sa 3 kategorya kung saan kukuha po ng tigwa 8 winners. Conventional category, mga larawan itong kinunan ng mga traditional na camera. Labas nyo na inyong mga
Digital SLR. Yan, ha? Digital SLR. Mobile category naman, malarawang kuha mula sa mobile device katulad po ng inyong smartphone. At drone category, pangalarawang pinuna naman gamit ang drone-mounted na camera. Ang mga entries para sa taong ito, para sa PAGCOR Photo Contest 2025 ay hanggang July 31 lamang tatanggapin. Magandang umaga, Pilipinas! 4:19 ang oras sa buong kapuluan, tuluyan ang sinibak sa serbisyo ang 5 traffic enforcer ng Land Transportation Office na sangkot sa viral video ng kanilang hulihin ang isang sibilyan sa Panglao, Bohol. Itong kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos mag-viral ang video ng pag-aresto ng mga ito sa lalaki na nakita ng kutsilyo na nakasuksok sa likod ng kanyang jacket. Sa video maririnig na sumisigaw ang lalaki na farmer o magsasaka siya, kaya siya may dalang kutsilyo na gamit niya sa pagbubungkal ng lupa. Yan pa man, inaresto pa rin ang lalaki, ikinulong sa custodial facility ng Panglao Police Station. Una nang ipinag-utos ni Dizon ang preventive suspension sa mga nabanggit na traffic enforcer noong March 1. Iginit naman ni Senate President Jesus Cunero na nararapat lamang na ang kontraktor mismo ng bumagsak na tulay sa Kabagan Isabela ang muling magpagawa nito nang walang gastos mula sa gobyerno. Ito ang sinabi ni Senador Chisa sakaling anyang mapatunayan na nagpapatunay ng investigasyon na sila ngang may kasalanan sa nangyari. Una nang inirekomenda ng Senate President na ang DPWH Central Office ang mag-imbestiga na magbibigay ng nabanggit sa pagbibigay ng nabanggit na proyekto dahil nagpatupad niya ng proyekto ay ang regional at district level ng ahensya. Pero ayon kay Escudero, mas prioridad pa rin na ma-restore muna ang tulay para magamit muli kaysa agad na i-blacklist ang kontraktor nito. Ibang proseso yung blacklisting dun sa akin na mas importante yung liability ng contractor kung siya nga may kasalanan na gawin yung tulay at no cost to government. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Kung mabablacklist man siya pagkatapos, desisyon na ng DPWH yan. Pero mas importante, magamit at mapakinabangan ng ating mga kababayan yung tulay na ginawa precisely para makinabangan ang taong bayan. Oo nga naman, ba't mo naman tapos saka mo i-blacklist. Inasinaya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang kauna-unahan nitong pinontohang Social Civic Center sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang dalawang palapag na gusali ay pinontohan ng 50 milyong piso mula sa State Gaming Agency. Makikinabangan ito ng mga residente ng 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villapor ang pagpapasinaya ng bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Gadiano, sobra ang pasasalamat nila sa PAGCOR sa pagdadala ng unang Social Civic Center sa Occidental Mindoro na hindi lamang magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad kundi magagamit din sa iba pang social civic activities, mga programang pang-edukasyon at iba pa. Sinabi pa ng Gobernador, ang Social Civic Center ay makatutulong sa pagbuo ng karagdagang revenue streams para naman sa provincial government. ACM ng COMELEC dumating na sa Tacloban at binabantayan ito ng mahigpit ng mga pulis. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Binabantayan na ng kapulisan ang mga gamit ng Commission on Election na nakarating na gagamitin sa midterm election. Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Welito Hitigan. Ay Colonel Hitigan, ang gamit ng COMELEC ay ang Automated Counting Machine ECM na nasa Tacloban City Astrodome na. Pasalamat si Colonel Hitigan na dinagdagan sila ng mga personnel makakatulong sa PNP COMELEC checkpoint at pagbantay ng ECM. Nabatid sa 300 sinagawang checkpoint ng kapulisan, wala pa silang nahuli na nagdadala ng baril na motorista. Sa kasalukuyan na nanatili naman nasa green category ang lungsod, ibig sabihin walang election-related incident. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, drug suspect naman arestado matapos na manuntok ng pulis. Lupit na tapang.
At makumpiskahan pa ng illegal na droga sa Bagak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga tauhan ni Bagak Chief Police Major Roger Pisinio ang isang lalaking umano'y tulak ng droga matapos itong mag-iskandalo sa karsada at manuntok ng pulis na umawat sa kanya sa Sitio Ulingan, Barangay Banawan, Bagak, Bataan. Ayon sa ulat, sumisigaw umano ang suspect edad 40 anyos sa lansangan. Naghahamon ito ng away at ipinagmamalaki na wala raw pulis na makakahuli sa kanya. Dahil lapitan ng mga otoridad upang payapain, bigla umano nitong sinuntok ang isang pulis dahilan upang agad siyang dakmain at arestuin. Sa operasyon na pinamumunuan ni Deputy Chief Police Captain Ferdinand Briton, nakuha sa sospek ang illegal na droga. Sa investigasyon, inamin na sospek na mahigit 1 taon na siyang nagbebenta ng droga dahil sa kawalan ng trabaho. Inamin din na sospek na sa Morong Bataan niya kinukuha ang droga na kanyang ibinebenta sa Bagak. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bagak Police ang sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, pati na rin sa kasong direct assault na paglaban sa alagad ng batas. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, Umaga, Pilipinas. ay teka muna mga mamis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis? Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 21,000 na, 21,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ayan Hindi na ako muna magbibigay ng clue. Nakuha na actually, hindi lang nagtagpo. Hindi lang nagpanagpo yung prinsipyo ng physics. Kung ano yung ginawa doon sa item number 1 at item number 2. Pero lahat ho, nakuha na. Ayan, check nyo online. Baka nandun ho yung mga sagot na. Ang yung mga sagot, worth 21,000 kapag nanalo. Papadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / under / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, sige na nga, baka sabihin nyo naman, damot natin, wala tayong clue. Kahapon, di ba sinabi ko, isa yari sa kahoy? Pahaba po ito. Ayan, pahaba. Magandang umaga, Pilipinas. Matapos naman ang 4 na dekada na paghahatid ng masasarap na grilled chicken sa mga taga Bacolod at mga turistang dumadayo sa Bacolod, opisyal nang gigibain ang 42-year-old landmark na Manukan Country. Nako! Ito ay matapos na magdaan sa kasunduan ng pamahalang lungsod na Bacolod at ang SM Prime na bigyan daan ang isang 4 billion redevelopment project ng SM. Pero sa kabila nito, may pangako naman na iniwan ang lokal na pamahalaan na magbabalik pa rin ang Manukan Country pero sa mas maliwalas na at mas malaking lugar. Mabibili pa rin nila ang sikat na chicken inasal sa naturang kainan pero sa loob ng isang high-rise structure na commercial complex. Nakapagbayad ng SM Prime na kabuang 131 million pesos bilang initial down payment para sa 40-year lease na ng naturang property. Nangako naman si SM Prime Chairman, na mananatili ang legasiya ng Manukan Country na siyang itinuturing bilang tourism beacon at economic driver ng lalawigan. Nako paano nandiyan pa naman yung nandiyan pa naman ang Iloilo pala yung La Paz Batcho. 28 anyos na construction worker na kuryente habang naghuhukay ng balon sa Villasis, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel.
Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na nakilalang si Mark Reggie Tabangin Andres, 28 anyos, may asawa, construction workers at residente ng barangay San Nicolas, Villasis, Pangasinan matapos siyang makuryente. Sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Alan Sirquiña, bandang alas 3:15 ng hapon nag-uhukay ang biktima ng paglilibingan ng aso at dahil sa may tubig ang hinuhukay niya, kinailangan ng submersible pump, subalit pag-switch ng bombay na kuryente ng biktima na nooy nasa hanggang binting tubig ng balon. Kaya't bigla na lamang itong natumbat na wala ng malay na agad namang nadala sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Sorsogon City. At saka syempre sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, magandang umaga sa inyo, ha? Nanawagan si Senator Bongo sa publiko at sa health authorities na manatiling vigilant, mapagbantay laban sa monkeypox o Mpox disease. Kasunod dito ng binuhay na klasifikasyon ng World Health Organization sa Mpox bilang isang public health emergency of international concern. Pinagtibay ng WHO ang emergency status dahil sa patuloy na pagsipa ng kaso ng Mpox sa Democratic Republic of Congo at pagkalat din ito sa mga kalapit na bansa. Binigyan din ni Senator Go, ang chairman ng Senate Committee on Health, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng proactive na hakbang dahil sa potensyal na panganib ng pagpasok ng nasabing sakit sa bansa. Ay kay Senator Go, hindi dapat nang hintayin na maapektuhan tayo at lumala bago tayo kumilos. Ang ating gobyerno at health authorities ay dapat na masusing nagbabantay upang hindi makapasok o kumalat ang Mpox sa Pilipinas. Hindi pa rin sumusunod sa ipinataw na 1 taong suspension ang magpinsang Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Ito ang pinahayag ni Barangay Captain Brian Perez na nagreklamo laban kina Mayor at Vice Mayor. Ito ay sa kabila ng inilatag na ultimatum ng Department of the Interior and Local Government at ng Commission on Elections na nagpapaalis sa kanila sa pwesto. Kwento pa ni Perez sa radyo natin at saka sa DZRH. Patuloy pa rin ang pagpupumilit ng dalawa na maupo bilang alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Dahil dito, hindi na itutuloy ang turnover bilang acting mayor at acting vice mayor kina First Councilor Franco Del Prado at Second Councilor Warren Andrada na siyang inatasan namang humalili sa dalawang sinuspending opisyal. Wala pa rin po, Congressman. Although the ultimatum, nakita ko lang naman po rin yan online sa mga pahayagan and other news articles. Ano po, sabi ng mga tao is business as usual na daw po dyan sa City Hall. In fact, mayroon nga ako akong napanood yung na video na para bang sinabi ni Mayor na he will attend the flag ceremony mamaya. Ngayon po. Ganun. Diba? Follow up nga natin dyan sa Pangasinan, ha, Freddy? Kung nag-attend nga ba ng flag raising ceremony ang suspendidong mayor at ang vice mayor. Secretary John Vic, ano na? Magandang umaga, Pilipinas! Wala yata nasisinta kay Secretary John Vic, ano, ha? Yung mga nagbigay sa kanya ng wrong info tungkol doon sa kidnapping, di ba? Ayun, manatsugi tuloy. Winakasana ng Vietnam ang 20 taon na pagiging top supplier ng saging sa China. Ganun? Sa datos ng International Trade Center, mahigit na 625 metric tons ang inangkat ng nasaging ng China sa Vietnam noong nakarang taon. Hindi ng Pilipinas, ha? Mas mataas ito kumpara sa mahigit 460,000 metric tons na inangkat nila sa Pilipinas na pinakamababa sa loob ng 15 taong pag-aangkat nila ng saging mula sa ating bansa. Isa sa tinitingnan dahilan ng mababang pagkuha ng supply ng saging ng China sa Pilipinas ay ang nagpapatuloy na sigulot sa West Philippine Sea. Matatandaan noong 2023, mahigit naman sa 685,000 metric tons ng saging ang inangkat ng China mula sa Pilipinas.
Lupit, 20 years nating hawak yung record. Ngayon, overtake na tayo ng Vietnam. At para ho naman sa ating mga kabayan, naghahanap din ho ng magandang tulong para sa mga magsasaka. Gayahin ho natin yung ginawa ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Governor Helen Tan, yung pong mga planting matino ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila na di kalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At ang pakiusap nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil sa bawat pagbili ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Available yan sa 0919-095-5935. Pero tingnan din ho ninyo yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available naman sa tangerinechocolate.ph. Ayan ha. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan ito pong tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng Department of Trade and Department of Science and Technology. Ayan Kaya para ho sa ating mga kababayan, kung kayo pauwi ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Gumahas at pumatay sa 14 anyos na dalaga. Arestado naman ang maturidad sa Davao. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Ayong buntag usab, Kuyang Angel, naaresto na ng mga otoridad ang suspek na gumahas at pumatay sa isang 14 na taong gulang, taga Purok 4 Napo, Barangay Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. Kinilala ang suspek na si alias Mark, 40 anyos, stepfather ng biktima. Natagpuan ang bangkay ng biktima na nakabaon sa lupang pag-aari ng suspek noong Sabado, Marso 1, 2025. Unang iniulat ng tiyahin ng biktima na si alias Jane, nawawala ang kanyang pamangkin at hindi umuwi mula sa paralan noong Pebrero 28, 2025 at huling nakitang kasama nito ang suspek. Matapos imbestigahan ang suspek, umamin ito sa kanyang ginawang krimen, kaya mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang lugar at nakita ang bahagi ng lupa na halatang bagong hukay at natuklasan ang binaon na bangkay ng biktima. Report ng Davao del Norte Police Provincial Office, kumpirmadong ginahasa ang biktima bago pinatay. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lupit namang yung amay niya. Hay, susme, Ginoo. Magandang umaga, Pilipinas! At pabuhay pa yan. Nananawagan naman si Senator Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas na ipasana sa lalong madaling panahon ang panukalang Senate Bill 2851 o yung Minimum Wage for Farmers Act. Ayon kay Senator Amy, panahon na para bigyan ng buwanag sahod ang mga magsasaka at mga mangingisda upang matiyak na magpapatuloy sila sa kanilang trabaho sa bukid o pagtatrabaho bilang agricultural workers, hindi mapilitang lumipat ng ibang hanap buhay. Binigyan din ni Senator Amy na hindi sapat ang panandaliang ayuda at ang kailangan ng sektor ay sustainable at regular na suporta upang mapanatili ang kanilang produksyon at kabuhayan. Sinabi ni Senator Marcos na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at pagbaba ng bilang ng mga kabataang nais pumasok sa pagsasaka, kailangan tiyakin na may sapat na kita ang mga magsasaka at mga mangingisda upang masiguro ang food security. Marami niya sa kanilang kumikita lamang batay sa kanilang ani at huli. Nalubhang naapektuhan ang pagbabago ng presyo ng mga bilihin, gayon din ang pagbabago ng klima at iba pa salik niya sa o kaya buntuhon ng mga local farmers at mga fisher folks ang napipilitang iwanan na lamang ang sakahan at pangisdaan upang humanap ng mas matatag na kita sa ibang industriya. Layunin ang panukalang Minimum Wage for Farmers Act ni Senator Marcos na gawing mas kaakit-akit ang agrikultura bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Sa pamamagitan na niya nito ay magkakaroon din ng kasiguruhan ng mga matatag ng magkaroon ng matatag na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nakatakdang ilunsad ng isang faith-based group ang kampanyang People's Impeachment na naglalayong mangalap ng 1 milyong pirma kada buwan para itulak sa Senado ang pagsisimula ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Kontra Abo o Abusive Behavior and Oppression, isang alyansa ng mga pare, pastor, lay people at mga mananampalataya
Layunin ng signature drive na igiit sa mga senador na agad na simula ng impeachment proceedings at huwag nang ipagpaliban hanggang Hulyo, gaya ng naunang pahayag ni Senate President Chis Escudero. Sinabi pa ng grupong Kontra-Abo, dapat papanagutin si BP Inday sa maling paggamit ng milyon-milyong pisong pondo ng bayan at hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong humawak pa ng anumang posisyon sa pamahalaan. Binanggit din ng grupo na ginagawang normal na lamang ng administrasyon ang pag-abuso, brutalidad at paniniil na sumira sa moralidad ng lipunang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dinay naman ang PDP laban senatorial aspirant sa Attorney Jimmy Bondoc na hindi isang personal na pagtatanggol kay BP Sara ang pagkontra sa impeachment kundi isang hakbang para mapanatili ang katatagan sa bansa. May malawakan at seryoso niyang epekto ang impeachment mula sa ekonomiya, kumpiyansa ng mga mamumuhunang dayuhan, kapayapaan at kayusan hanggang sa 32 milyon Pilipinos na bumoto kay BP Inday. Ayon kay Atty. Bondoc, ngayon sa katutak ang mga problemang malapit sa sikmura ng sambayanan, hindi kinakailangan ng pagkakawatak-watak na idudulot ng pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kasalukuyan pa lamang na niyang bumabangon ang ekonomiya mula sa pandaigdigang pagsubok, kaya't anumang senyales ng kaguluhan sa gobyerno ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga dayuhan, mga mamumuhunan, paghina ng kumpiyansa sa merkado at magresulta ng kawalan ng hanapbuhay sa maraming Pilipino. Binigyan din pa ni Atty. Bondoc na sa panahon na kailangan natin ang direksyon at kayusan, hindi makabubuti ang isang prosesong maaaring magpalala sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng lipunan. Imbis na pag-aksaya ng oras at lakas ang impeachment, dapat niyang pagtulungan na lamang ng gobyerno at ng mga mamamayan ang pagresolba sa tunay na suliraning kinakaharap natin. Ang mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, problema sa edukasyon at seguridad. Ang patuloy naman daw na pagtanggi ng Senado na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte ay maaari manong resulta ng selective interpretation ng konstitusyon o isang political strategy. Sa kanyang pagharap naman sa media, iginiit ni Bataan Representative Geraldine Roman, Chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, ang katagang portweed na nakasaad sa probisyon ng impeachment ng ating o na sinasaad ng konstitusyon ay malinaw na nagsasabing ito'y dapat na agad-agad. Kinustyon din niya kung bakit patuloy na inaantala ng liderato ng Senado ang paglilitis sa impeachment sa kabila ng malinaw na mandato ng batas. Sinabi pa ng kongresista mula sa Bataan, ang pagkaantala ay maaaring isang estratehiyang politikal, partikular na ng mga senador na tumatakbo muli sa eleksyon dahil isang malaking isyong pang-eleksyon ang impeachment case. Higit naman sa 20 milyong pisong ilegal na droga na kumpiska, 8 drug personalities arestado rin sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na Imbang de Bigat, Romy. Higit sa 20 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska at parang drug personality sa marang natimbog sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Nagpatupad ng 17 operation ang mga anti-illegal drug operatives ng Police Regional Office Cordillera sa lalawigan ng Kalinga at Benguet na humantong sa pagkakasamsam ng 72,750 fully grown marijuana plants, 1,700 marijuana seedlings, 12.27 gramo ng tuyong daon ng marijuana at 160.79 na gramo ng shabu na may kabong halaga na 20,954,204 pesos. Sa Baguio City nakumpiska ang shabu na nagkakalaga ng 850,000 pesos sa naarestong high-value individual. Inaresto naman ng Abra PNP ang isang high-value individual na nahulihan ng halos 82,000 pisong halaga ng shabu. Samantalang sa Mountain Province nakumpiska ng mga PNP personnel sa isang street-level individual ang tuyong daon ng marijuana na nagkakalaga ng 872 pesos. Pinuri naman ng pamunuan ng Cordillera PNP ang matagumpay na operasyon na patunay ng kanilang hangarin tuluyang mapuksa ang ilegal na droga sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos na Gina, maraming salamat Romy. 43 na makalipan sa alas 4 na umaga. Oy, oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po na madalaba sa isang oras bago matulog, 2 kapsula. Mas epektibo nating
ma-achieve ang mga benepisyo ho ng Ultabio. Ano nga bang Ultabio? Ang Ultabio po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi kwento kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan na activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin po ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yung po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Tinutulungan tayong ma-achieve ang magandang tulog. Kaya pagka magandang tulog, syempre magandang gising, may panlaban tayo sa pagod, puyat at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultabio. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, lalong-lalo na yung mga senior citizen na maraming tanong. 0917-110-6580. Ang Ultabio po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kaya't na nire-recommend po ito ng mga doktor. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero wag nating kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 44 makalipas ang alas 4 ng umaga, naiimbestigahan na ng Malacanang ang ulat kaugnay ng manoy donasyon ng mga Chinese spy sa Philippine National Police. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais makita ng palasyo ang kabuuang detalye ng report na di umano'y may mga donasyong motorsiklo sa pambansang pulisya ang ilang grupo na sinasabing Chinese spies. Nais mabatid ng palasyo kung ang nasabing donasyon ay ginawa in good faith. Sinabi ng opisyal na hindi masamang tumanggap ng donasyon tulad ng natanggap niyang mga ambulansya noon ng dating Davao City at ngayon ay Vice President Sara Duterte para sa mga taga-Davao sa kasagsagan ng panahon ng pandemya ng COVID-19. Pero paglilinaw ni Castro kung may ibang dahilan ang pagdodonate, kailangan itong maimbestigahan upang hindi na maulit pa at para hindi rin nagagamit ang alinmang ahensya ng gobyerno sa interes ng iilang grupo. Nananawagan naman si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union sa mga Pilipino na manatiling mapagbantay sa darating na midterm elections. Tingnan ang mga kandidatong sinusuportahan ng China dahil kung mananalo ang mga ito ay baka mawala ng tuluyan ang Palawan sa Pilipinas. Binigyan din ni Ortega ng pagboto sa mga kandidatong mga China ay katumbas ng pagsuko ng pambansang interes sa mga dayuhang kapangyarihan. Sa mga nagdaang buwan na niya, bumaha sa mga social media platform ng China video at post na muna'y ginigit na pag-aari na nila ang Palawan. Kumakalat sa WeChat, Douyin at Weibo ang mga video na ito na gumagamit ng mapanlinlang na mga mapa at peking tala ng kasaysayan upang ipakita na dating bahagi ng teritoryo ng China ang Palawan. Ang ilan ay nagpapakita ng binagong mga larawan ng Palawan na may watawat na ng watawat na ng China. Na unti-unting nagpapaniwala sa mga Chinese at mga Pilipino na bahagi nga ito ng China. Ang taktikang ito ay kahalintulad din ng dating disinformation campaign ng China sa South China Sea na ginamit upang bigyang katuwiran ng pagtatayo ng base militar sa mga artificial islands sa loob ng katubigan na sakop ng Pilipinas. Inikustya naman ni House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon ng Zambales ang pananahimik ng ilang senatorial candidates sa gitna ng lumalaking banta ng Chinese espionage. Kasunod ng pagkakaresto ng mga Chinese spies na nagmamanman sa mga pasilidad ng gobyerno at mga kampo ng pulis at militar. Iginit ni Congressman Kong Hoon, pinuno ng House Special Committee on Bases Conversion, ang pambansang seguridad ay dapat na pangunahing prioridad ng sinumang nag-ambisyong maging senador, lalo na't may lumalakas na ebidensya ng pag-espiya sa bansa. Kamakailan na tukoy ng maturidad ang hinihinalang grupong espiya na nag-ooperate sa bansa. Natuklasan din sa investigasyon ng National Bureau of Investigation ang pagmamanman sa mga sensitibong lokasyon kabilang ang Malacanang, headquarters ng Armed Forces of the Philippines, yan din ang Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga naresto ay 2 Chinese na natagpuang may dalang makabagong surveillance equipment na kayang makasagap ng mga mobile communication.
Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na tanging mga motorsiklo lamang para sa Manila Police District ang donasyong kanilang tinanggap noong 2022 mula sa Shaoxing Volunteer Group. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Princess Avante, spokesperson ng Office of the Mayor, binigyan din ito na walang cash donation at iba pang mga proyektong natanggap ang Maynila mula sa nasabing grupo. Tanging noong 2022 turnover ceremony lamang din na niya nagkita sina Mayor Hanny Lacuna at Wang Yongyi ng Shaoxing Volunteer Group at hindi ito nasundan pa. Binubuo rin na niya ang naturang donasyon ng siyam na 2016 models ng 2015 model gasoline-fueled Sensky motorcycle na nagkakahalaga ng 14,500 ang bawat isa o ang kabuuan po nitong donasyon ay 145,000. Ayon kay Attorney Abante, kumpleto sa dokumento ang donasyon, rehistrado rin sa Land Transportation Office at kasalukuyang biniberipika ng lungsod ang operational status ng manaturang donated motorcycles. Ginawa ng Manila LGU ang paglilinaw kasunod ng revelasyon ng international media company na Reuters noong February 28 na nakatanggap din umano ng donasyon ng Tarlac City at City of Manila mula sa Chinese national na sangkot sa pang-ispiya sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4. Akala ko sa labas lang ng studio mainit. Ano ha? Ang init din dito sa loob. Ano ha? Cross-cutting. Mga artista at empleyado ng ABS ang kinalungkot ang pagbebenta ng bahagi ng property ng network. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Marami ang nalungkot. Marami ang nanghinayang matapos ibenta ng ABS-CBN Corporation ang kanilang 1.4 hectares na building sa Ayala Land. Well, marami ang artista ang umiiyak, nalulungkot dahil maraming mga karanasan sila, memorabling mga pangyayari sa kanilang buhay. Hindi lang mga artista, maging ang mga staff, mga reporters, mga naging bahagi ng nasabing ABS-CBN. Pero sa totoo lang, marami man ang nalulungkot ay marami din daw ang makikinabang dahil ito ay tatayuan ng building, mall at kung ano-ano pa. Well, sa totoo lang, isa tayo ngayon dyan, Kuya Angel, ang nalulungkot dahil naging bahagi tayo ng ABS-CBN for more than 15 years. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley! 51 makalipas ang alas 4 ng umaga, magbabalik tayo makalipas na ang ilang paalala. Happy Women's Month! Matagumpay na natiguyod ng Kamara de Representantes sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga panukalang batas na nagsusulong ng gender equality at pangangalaga sa karapatan ng kababaihan. Sinabi ni Bataan Representative Geraldine Roman, Chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, ang pagpasa ng divorce bill sa Kamara ay isang mahalagang tagumpay para sa karapatan ng mga kababaihan. Anya ito'y dapat na opsyon ng mga babaeng natatali sa mapanira at mapanganib na pagsasama. Ikinalulungkot naman ni Roman na natenga ang naturang panukala sa Senado na niya'y tila bahagi ng paulit-ulit na proseso sa legislatura. Bukod naman sa divorce bill, isinusulong din ni Roman ang pag-amyenda sa Family Code, partikular na sa 11 probisyon na nagbibigay ng pangunahing pagpapasya sa asawang lalaki sa mahalagang desisyon sa pamilya. Ipinunto niya na mga probisyong ito ay labi pa o tira pa ng patriarchal system at hindi pata sa mga kababaihan. Ayon sa kanya, matagal nang isinusulong ng komite ang mga pagbabagong ito at may buong suporta mula sa mga kababaihang mambabata sa buong Kamara. Inimok din ni Roman ang Rules Committee na talakayin ang mga mungkahing amyenda bago matapos ang 19th Congress dahil limitado ng natitirang panahon para ito ay maaprubahan. Kinilala naman ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa paghubog ng kinabukasan sa bansa. Namahok si Congresswoman Romualdez sa pagdiriwang ng Women's Month sa pamahalang bayan ng Plaridel sa Bulacan na pinamunuan ni na Mayor Jusel Aimee Bistan Casaje at Vice Mayor Lori Binta. Dinaluhan ito na mahigit 1,000 babaeng leader at mga miyembro ng iba't ibang organisasyon.
Ang pagdiriwang ay pagkilala sa mga babae na nagpakita ng kahusayan sa larangan ng edukasyon, negosyo, paglilingkod sa komunidad at pamahalaang publiko. Ito ay isang pagpupugay sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagpapalakas ng pamilya, pagpapatibay ng mga komunidad at pagtataguyod ng isang inklusibong bansa. Pinuri naman ni Congresswoman Romualdez ang walang sawang pagsisikap ng mga babaeng lider ng Plaridel mula sa mga opisyal ng barangay hanggang sa mga tagapagtaguyod ng kalamidad o komunidad. At patuloy na nagpapalakas sa mga kapwa kababaihan, nagsusulong ng mga programa para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagpapaunlad ng kabuhayan, kalusugan at edukasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ay hindi lang naman ho sa Pilipinas, dapat natin kilalanin ang kontribusyon ng mga kababaihan. Alam ho naman ninyo sa ibang bansa, no? Lalong-lalo na sa Amerika, di ba? Ang mga nurses doon, karamihan din ay mga babae. Ayan, ha? Magandang umaga ho sa mga kababayan natin dyan sa Estados Unidos, lalong-lalo na sa mga midnight singers natin. Dahil Women's Month ngayon, ang unahin nating batiin ay syempre ang mga ladies ng midnight singers. Ha? Si Tita Lloyd, si Tita Cora, at saka si Tita Linda. Ayan, ha? Sila yung mga bossing nina Junyang Bao, nina Tito Manny at saka ni Sir Art. Ayan, ha? Ang tunay na tigre ng kanilang tahanan. Ay, tunay na tigre. Ang tunay na leon pala. Oo. Yung mga papi. hindi naman kuting. Magandang umaga, Pilipinas! Flash Report. Flash Report! Para dyan sa mga ngayon pa lamang gumising, ito po yung mga dagdag na mga lugar na nagsuspindi na ng pasok. Val Gonzales. Kuya Angel, ngayon lamang ay naglabas na ng anunsyo ang Quezon City Government na nagsususpinde sa pasok sa pampublikong paaralan mula daycare, kindergarten hanggang senior high school sa buong Quezon City ngayong araw. Ang suspensyon ng face-to-face classes ay kasunod na rin ng inaasahang 40 degrees Celsius heat index ngayong araw, Marso 4. Sabi ng Quezon City LGU, inaatasan ng DepEd ang mga eskwelahan na magpatupad ng alternative learning delivery modes. Dahil dito'y pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ng lahat na mag-ingat at manatili sa tahanan kung kinakailangan para sa kaligtasan dahil sa mainit na panahon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. No classes ngayon ang Quezon City. Asynchronous learning na lang. Magandang umaga, Pilipinas! Ang swerte, itong mga estudyante dyan po sa Central Luzon kasi lalong-lalo ng mga proyekto ng Westchester Realty, ha? Kasi nasa loob po mismo ng township yung eskwelahan. Kaya hindi nila kinakailangan bumiyahe ng malayo, ano ha? Kaya nga po, muli, ang panawagan ho ni Malu Cabral sa mga interesado. Tularan daw nyo yung kanyang anak na bumili ng unit dito po sa Sibera Mabalacat. Ayan, ha? Isa lamang ho yan sa mga proyekto ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Yan na po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% na lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama nga po dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. Kaya hindi ka nalalayo pa ng husto. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag naman po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Makikipagdaupang palad si Senator Amy Marcos sa mga solo parent at mga persons with disabilities sa Tarlac sa gitna ng pinalakas niyang suporta para sa mga ito. Personal niyang kinikilala at kakausapin din ang mga miyembro ng sektor upang iparating ang karagdagang hakbang na magpapagaan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Senator Amy, batid niya na matindi ang pakikibaka ng mga solo parent at mga PWD. Kaya hindi sapat ang simpleng pagkilala lamang, kundi kailangan din gumawa ng konkretong aksyon upang masiguro na hindi sila maiiwanan sa usaping pinansyal at pangkalusugan. Ibinida rin ni Senator Amy sa mga solong magulang ang karagdagang suporta nito sa inakda niyang Expanded Solo Parents Welfare Act.
kung saan pinalawak ang mga pribilehyo at benepisyo na matatanggap ng mga ito sa pamahalaan. Isinulong ni Senator Marcos ang panukalang 500 pesos kada buwan na karagdagang tulong sa mga pinakamahihirap na PWD. Makatutulong din na niya ang halagang ito para pandagdag sa gastusin sa araw-araw ng mga PWD mula pagkain, gamot hanggang sa iba pang pangunahing pangangailangan. Binigyan din naman ni Senatorial Candidate ng Las Piñas City Congresswoman Camille Villar ang pangangailangang mapalakas din ang suporta ng gobyerno sa mga kababaihan, babae at mga senior citizen. Sa kanyang pagsasalita sa Women's Month sa isang pulong sa Luna, Isabela, tiniyak ni Villar na patuloy ang pagsulong ng women empowerment, maternal at reproductive health, pati na rin ang mental health awareness. Ayon kay Villar, kailangang maging healthy ang isang ina kapag ito'y buntis. Dahil kapag healthy nga naman ang nanay, healthy din ang baby. Sakali na niyang palari na maging senador, sisiguraduhin niyang magsulong ito ng proper education ng mga mag-aaral sa preschool. At ipagpapatuloy ang nasimulang handog karunungan o book donation drive na nasimulan sa Las Piñas City. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 501 DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. At sa mga suki natin sa Europa at Canada, kumusta na ho kayo? Nakapagtala na ang Philippine National Police ng 29 na karasang iniugnay sa halalan ngayong taon. Sa ulat na tinanggap ni COMELEC Chairman George Garcia, matapos ang security briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi nito na validated na ng PNP ang naturang datos na nakalap mula Oktubre hanggang Marso. Hindi pa kasama rito ang kakamilan lamang na nangyaring pananambang sa convoy ng isang kandidato sa pagkalkalde ng Abra, kung saan 2 napatay. Gayon din ang nangyaring pamamaril naman sa Lanao del Sur. Bagamat mas mababa ang bilang kumpara sa kaparehong panahon noong 2019 at 2022 elections, aminado naman si Chairman Garcia na napapanahon ng pag-aralan ng klasifikasyon ng election violence, lalo na kung sangkot dito ang mga politiko, kaanak ng politiko o mga taga-suporta. Kung yan ay election-related violence o simpleng krimen. Sapagkat kapag ang biktima ay isang nakaupo o isang tumatakbo, kamag-anak na nakaupo, ay talagang ang publiko, i-consider yan ang election-related violence. And so sabi natin, mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin at i-update base sa mga recent na pangyayari. Pinag-aaralan na rin ng Pambansang Pulisya at ng Commission on Elections ang pagripaso sa listahan ng areas of grave concern ngayong eleksyon. Ayon kay Chairman George Garcia, tiyak na magbabago ang mga lugar na unang iniligay sa red category at iba pa. Dahil niya ito sa insidente na karasang patuloy na naitatala ng otoridad sa iba't ibang bahagi ng Kapuluan, partikular na sa Bangsamoro Region. Inaasang ilalabas ng COMELEC ang bagong listahan ng election hotspots sa susunod na linggo. Napakataas na posibilidad na magkaroon na ng mga pagbabago sa categorization, classification ng iba't ibang parte ng ating bansa, lalo na sa mga recent na pangyayari din ng karahasan na sinasabi natin na mukhang yung dating 38 areas of concern baka pwede na magbago at na-report din sa atin ng Philippine National Police yung pag-neutralize nila sa ilang grupo ng mga ilang private armed groups at saka yung mga iba pang sindikato na umiikot sa ating bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino sa New York. Dito sa Pilipinas, habang umiinit ang politika, umiinit din ang panahon. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Chanel, good morning.
Good morning din po sa inyo at good morning din po sa mga tagapakinig po natin. Sa weather update po muna tayo. Sa ngayon pa naman din po, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, meron tayong easterlies na nakaka-apekto dito po sa buong bansa natin. Ito pong easterlies ay yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito rin po ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Caraga, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental. Asahan naman po natin for Metro Manila and the rest of our country ang maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin magiging mainit at maalinsangan po yung ating tanghali hanggang hapon na may tsansa po ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Iba yung pag-iingat na lang din po sa ating mga kababayan. Dulot po matataas din po ang heat index na ating inaasahan. Sa ngayon po, ang forecast po natin for Metro Manila ay maglalaro ang heat index within 38 to 39 degrees Celsius. Yan po muna. 38 to 39. Yes, ano ha? po. Mga anong oras yan, Ma'am Chanel? Usually po, tanghali po to ang pinaka-peak po sa nakikita po natin. So, usually mga 2 p.m. po. Mga Opo, pinapaalalanan po natin mga kababayan po natin. Pag wala naman pong gagawin sa labas, stay indoors na lang din po at uminom po ng maraming tubig. Yung projection dito sa may bandang Pangasinan, anong heat index sa ating tinitingnan, Ma'am Chanel? Dito po sa may Pangasinan, inaasahan po natin, medyo mataas-taas po na inaasahan natin. Lalo na rin po, kasama na rin po ito sa Tugigaraw po natin. Sa may Pangasinan po, kahapon po nakapagtala po sila ng 42 degrees Celsius. 42? Opo. Nako. Yes po. So, tama po. Opo, 42 degrees Celsius po. Tapos, inaasahan po natin ang forecast po ng heat index sa kanila hanggang sa susunod na 2 araw ay 42 degrees din po. Ganun din? Opo. Minimum yun. Ano yung pinakamataas? Ito po yung heat index po ito. Ano yung heat index? Po. Ito po yung init na mararamdaman po. Okay. Kung mainit sa Pangasinan, di mas mainit sa bandang up north? Yes po, sa Mitugigaraw po, inaasahan po natin mainit din po sa kanila. Sa ngayon po, March 2 po, nakapag-record po sila ng computed na heat index with 45 degrees Celsius. 45? Opo. Davao? Sa Davao po, inaasahan din po. Sa Davao po, sa ngayon, may mga pag-ulan-ulan pa po. May pag-ulan pa. Po Kaya medyo mababa pa rin. Pero mainit-init na rin po yun, lalo na po sa tanghali at hapon. Metro Cebu? Sa may Cebu po, inaasahan po natin nasa 38 degrees. 38. Okay, sige. Dyan daw sa may bandang San Juan, sa La Union? Ito po kasi kung maalala po natin, nasa western section po ng ating bansa po natin to, kaya medyo mainit-init. Mainit po. din? Opo. Nako. Nasaan po natin, 39 degrees Celsius po. 13. Ay, doon sa mga magsasurfing, ha? Wag lang bandang alauna, 2:00. Agahan na lang nila. Yan. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. At kung may mga importanteng lakad ho kayo, magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Lalong-lalo na nga, usong-usong ngayon ang mga waterborne diseases. Ano? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mainit na panahon. Naku, mainit din po ang kampanya. Chairman George Garcia ng COMELEC, kasama na ho natin. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Chairman, baka naman may paalala din ho kayong gustong iparating sa mga kumakandidato. Ang tindi ng init ng panahon. Siyempre po, habang mainit din ng mga, alam mo po, alitan, dahil nasa mainit na politika, yung pag-ikot-ikot po natin, medyo lagi tayo may trapo. At saka yung mga kasamahan natin, hindi lamang tayo. Siyempre, yung ating mga campaign staff, kinakailangan din na medyo pag-iingati natin. Kasama na rin po yung mga sumusuporta sa atin. Habang tayo, halimbawa, ay nagmo-motorcade, o kaya habang tayo umiikot, siyempre lumalabas po sila sa bahay. So dapat medyo pagkaiingatan din natin dahil baka ma-stroke. At saka sana wala na mag-motorcade ng mga bandang 12:00 naman, ano? Ang tindi ng init eh.
Diba? Ito po kasi hindi napipili kung ano oras talaga. Sabagay, no? Depende. At saka sa atin, basta yung hindi makaka-istorbo po sa traffic. Dapat kasi, alam nyo, sobrang init na nga, tapos mata-traffic ka pa, medyo may inis lalo ang mga botante. Sabagay, ang mga meeting de avance na tsaka mga rally naman bandang hapon na ginagawa ngayon, ano? Hindi na araw. Opo, medyo paggabi na. Oo. Just the same, yung mga nangangampanya at nag-iikot sa mga barangay, magbaon ng pananggalang laban sa matinding init, di ba? Although, Sir Angel, wala pa tayong kampanyahan para sa local, ito magsisimula pa lamang sa March 28. Siyempre ngayon, party list pa lamang at mga kandidato for senator. Oo nga pala, ano ha? Hindi, pero mag-uumpisa ng kampanya, di ba? Ngayong Marso? Sa March 28 po, March 28 katapusan pa. Matagal pa pala. Kaso mas matinding init yata towards the end of the month. Teka, may update kayo doon sa nangyaring ambush doon sa Abra? Kahapon po tayo kapulong ng ating Philippine National Police, yung buong pamunuan po ng PNP magmula sa ating Police Director General hanggang yung mga unit commanders po nila. At siyempre ating pong in-express din yung ating pong pagkabahala doon sa ambush kasi sabi natin, kahit anong sabihin natin yan ay election-related violence kasi 11 vehicle convoy po yan 11 sasakyan. And therefore, maaaring nakaligtas yung mismong pakay na mayor pero siyempre meron po nagbuwis ng buhay. Yan po ngayon meron silang lead, sinabi po nila sa ating kahapon at agad nilang inimbestigahan. Kaya in the next few days, asahan po natin na maaari na may maaresto tungkol sa bagay na yan. Kasi, di ba, ang higpit na nga natin, ang higpit na ng implementasyon ng gun ban. Baril yung ginamit sa pagratrat doon sa mga sasakyan. Yun nga po, dahil sinabi rin natin 1,400 na ang nasasakuta at the same time, mga 1,300 ang naaresto para sa ating pong mga gun ban violation and yet may ganyan pa rin. Yung loose firearms talaga, sinabi natin, in-emphasize natin sa PNP, kasama na rin po ang private armed groups. Sinasabi natin talaga, Sir Angel, hanggat may private armed groups sa ating bansa, siguraduhin natin at talagang sure yan na meron talagang violence, pananakot sa ating mga kababayan, lalo na sa botante, papalapit ang araw ng halalan. Tuwing eleksyon naman, sinasabi, identified na yung areas na merong mga partisan armed groups. Hindi pa rin ba nabubuwag yun, Chairman? May mga binanggit po sila kahapon na mga pangalan ng mga armed groups o mga sindikato at sabi nga natin, unti-unti, dahan-dahan nila na-neutralize. Kaya habang nagkakaroon muli ng eleksyon, Sir Angel, meron talaga na nag-perform ng mga bagong private armed groups kasi siyempre yung iba dyan magbabayad lamang ng ganitong amount covered hanggang mga 3 buwan before and after the elections at pagkatapos pagka nakasampu na yan o di private armed groups ka agad dyan at maaari hindi talaga sila established kung hindi binuo lamang Sir Angel sa panahon ng kampanyahan. Pero yung mga dating identified nabuwag na yon, Chairman? Opo, kahapon po may mga pinakita sila sa amin, yung mga nabuwag na, yung mga miyembro na lang ay 2 piraso o 3 miyembro. Pero meron pa rin. At siyempre, meron pa rin tayong areas na merong insurgency, kasama na rin yung mga rebel groups. In that case nung Abra, mukhang hindi naka-retaliate man lang yung grupo kahit na mahaba yung convoy nung inambush sila. Apparently yata walang bitbit na baril. Sinabi natin si Angel, siguro nga po dahil walang bitbit dahil nga sa alam nila ma-check and therefore mag-i-inspect. Sinabi rin natin kahapon na yung Pilar Abra yan ay nalagay na natin sa Comelec Control nung nakaraang barangay and SK elections. Meron din pong kaguluhan dyan na nangyari and kahapon po nakiusap tayo sa PNP na kaagad naman silang nag-responde. Sabi po nila, sabi rin natin, baka pwede magkaroon na ng reclassification. Muli, alamin na sino na talaga may red category areas, naka-orange, naka-yellow, o naka-green. Baka yan ay nagbago na. Talaga namang inamin din na hindi na updated dyan sapagkat may mga 6 na regions ang hindi pa nagsasabit ng pinaka-final reports po nila para sa updating natin kung ano ang classification para sa risk factor dyan sa buong bansa. What happens ho ba kung halimbawa itinaas natin sa red category, Chairman? Anong ibig sabihin nun in terms of security? Mas tataasan po ang bilang ng ating mga contingent doon sa area, whether PNP kasama armed forces.
medyo yung pong bilang din ng ating mga checkpoints na pwede rin pong dagdagan at the same time yung pong mas masidhi po yung pagpapatupad ng ating mga gun ban at iba pang patakaran patungkol sa pangangampanya. Oo. Hindi, tsaka baka pwedeng baguhin din natin yung mindset sa mga checkpoint, Chairman. Ako, galing ako ng Mindanao eh. Karamihan ang hinaharang yung mga motor. O, naintindihan natin kasi mas mabilis ang ang movement to, ang mobility no, ano ha. Pero sabi ko nga, wala namang magbibitbit na mahaba na baril pagka motor. Malamang nandun sa mga private vehicle. Naintindihan naman natin, di ba, plain view doctrine ang sinusunod. Kaya lang, sana ma-check din na mabuti yung mga malalaking sasakyan. Ang na-check kasi bus, yan, pinabababa yung mga pasahero. Pero yung mga private vehicle, pagka kumuha ng ganun, okay na, plain view lang. Sabi ko nga, malamang, baka nandun yung mahabang baril. Di ba? Apo, pero kalimitan po doon sa 1,400 na nakumpiska, kalimitan nasa motor, yung mga firearms, tama po kayo. Pero talagang meron din po mga nahuli, Sir Angel, kahit nasa sakyan kasi po meron naman walang choice, nagbo-voluntary, binubuksan yung trunks nila. Sila mismo nagbubukas, nakikita na meron na andun, o kaya naman minsan na andun yung mga mahabang baril sa upuan sa likod ng kanilang sasakyan. Meron po kasing naaresto, for example, dyan sa may bandang Nueva Ecija area, ay naku, napakadaming firearms nasa may bandang upuan lang, sa harapan hanggang sa may sa kanyang may paanan. So kitang-kita kaagad yun. So yung po mga ganyan, yung mga hindi inaasahan nila na may checkpoint. Kasi mas yun ang maganda talaga kapag biglang hindi nila inaasahan na biglang nag-checkpoint sa area na yan, nagbiglaan, and therefore wala na silang pagkakataon pa na makababa at ayusin yung mga gamit nila. Talaga ha? Ang lalakas ng loob talaga, Chairman. Ay, ako meron pong naaresto na AFP, PNP, meron din pong mga appointed officials, meron pong 4 na foreigners, Sir Angel, ang naaresto rin dahil sa pagdadala ng baril. So yung mga yan po ay haharap ng illegal possession of firearms at saka violation ng gun ban. So 2 kaso po ang kakaharapin po nila at depende pa kung may mga expired na lisensya halimbawa. Chairman, last point na lang bago kami dumunta doon sa talagang issue na gusto namin itanong sa inyo. Halimbawa may mga nagpa-file pa ng disqualification, hindi naman nakakuha ng TRO, tapos na yung printing natin ng balota. Paano hahabol yun? Makakahabol pa ba yun? Kung sakali po, Sir Angel, ayaw naman natin mag-speculate na mas malalim, pero kung sakasakali po, parang nag-withdraw din ng candidacy, yung mga nag-withdraw, ang pangalan po nila ay naandyan pa rin sa balota, hindi na po namin matatanggal yan. Sapagkat sa kasalukuyan po, Sir Angel, tayo po ay nakaka-77% na ng lahat ng balota na atin pong i-imprenta. So more or less, yan po yung mga 58 million to 59 million ng mga balota sa 72 million na kailangan po natin. So sabi ko nga po, matatapos tayo ng printing March 15 or March 16, at yan po ay mas maaga sa ating timeline. Kung kaya po baka po hindi na kami makapagtanggal pa ng mga pangalan diyan po sa ating balota. Or makapagdagdag. Kung halimbawa merong ang problem po yung pagdadagdag, mukhang hindi na rin po namin kakayanin. Nangyari na po yung ganyan. Dati pinag-utos ng Supreme Court, hindi na po nakatupad ang COMELEC sapagkat again, sa sobrang dami na po ng balota at siyempre mag-i-election na po. 769 days na lang, election na, Sir Angel. Kahit sa yung local ballots na nag-iimprenta na rin, di ba? Opo, kasama na rin po yan sa nai-imprenta po natin at ilang rehiyon na lang po ang kulang natin para makumpleto ang lahat at buong bansa. Yun. Pakiusap naman natin sa ibang mga sa ibang mga hukuman, ha? Pagka nakita naman nating dispalinghado, wag niya na patulan. Hindi na ayaw natin magbigay ng kulay, kaya lang kuminsan nakakasilaw din po ang ginto, Ay, teka, dito na tayo sa issue. Chairman, yung tawag dito international certification, requirement 'yon para sa ating gagamiting machine. Apo, diyan po international certification ay kinakailangan prescribe po yan o pinoprovide po yan ng ating pong Republic Act 9369 at sinasabi dapat i-certify ng isang international certifying body na ang ating pong hardware, software, yung machine, yung software, yung kanyang utak, yung source code,
ay kinakailangan at par with standard, international standard, makakabilang ng tama, magpe-perform ng maayos po yan. At yan po yung prescribed. At yan po yung responsibilidad, Sir Angel, hindi po ng COMELEC, kung hindi ng Technical Evaluation Committee. Ito po yung isang independent body na kinreate mismo ng batas na ang composition, Sir Angel, ay ang DOST ang chairman, ang miyembro ay ang COMELEC at ang DICT. So tatlo po. Pero DOST po ang in charge po dyan. Yan po ay hindi permanent body. Yan po ay nag-i-exist lang kapag ka maghahalala na. At sila po ang kumukuha at nag-certify ng ating pong hardware and software. At yan ay nakabase sa mismong international certifying body na recommended naman ng COMELEC Advisory Council. Sa COMELEC Advisory Council, ito nga po yung DOST. Hindi po. Ang iba pa yung COMELEC Advisory Council, iba pa yung Technical Evaluation Committee. Ang Technical Evaluation Committee po ang responsible sa pag-i-issue ng certification, at ang atin naman pong COMELEC Advisory Council naman, ang head naman yan ay DICT Secretary, at madami po yung mga kasamahan, mga Citizens Arm, kasama rin po dyan ang mga eksperto sa IT. So sila po ang nagre-recommend kung sino magse-certify na international body, at yung international body naman ang magpapadala ng kanyang certification sa TEC, at yung TEC naman, yung Technical Evaluation Committee, ang magsusuma total kung talagang handa yung mga makina natin sa gagamitin sa halalan. Natukoy na ho ng Advisory Council? Ay, opo, matagal na po yun. Nung pangbandang January natin natukoy yan at nagko-conduct na po ng international certification. In fact, sa Angel, natapos na po, kung monitor niyo po sa television, sa radyo at sa dyaryo, natapos na po yung ating pag-study nila doon sa ating hardware and software. In fact, yun po yung sinil namin na envelope sa harapan ng lahat kasama ang mga Citizens Arm. Okay. Yung po yung sa machine natin. Tatlo po kasi ang kanilang kinakailangan i-certify. First time po ito na nangyari. Una, ang ating pong hardware, software, yung makina. So tapos na po tayo dyan. Pangalawa, yung transmission. So tapos na rin po tayo dyan. Yung hinihintay na lang po ngayon ay yan po sa internet voting. Kasi first time tayo magkakaroon ng internet voting. So yung sistema niyan ay kinakailangan ding i-certify. At kinakailangan i-certify yung kabuuan ng tatlo, Sir Angel, sapagkat kinakailangan gumana ng pare-parehas ang utak ng tatlong yan. Kinakailangan yan ay integrated na tinatawag, sapagkat kinakailangan nag-uusap yung tatlong sistema na yan. So yan po yung hinihintay na lang yung sa OBCS. Yung dalawa, natapos na po yan. Okay. May deadline ho ba para doon sa certification? Pag-i-issue ng certification? Dapat po, Sir Angel, 3 months. Pero ito po, tingnan nyo, Sir Angel. Noong 2010, yan yung kauna-unahan natin na automated election sa ating bansa. Yung Republic Act 9369 natin, yung automated election law, yung batas para sa automated na election, ay 2000, 2008 pa, 2009. Noong 2010 po, May 10 ang ating election, March 9 na issue ang certification ng TEC. Noong naman pong na 2013, May 13 ng election, na issue po February 13. Pero ang problema, yung source code ay was not done prior to the election. After the election pa nangyari yung mismong pag-certify. Tapos, nung May 2016, naman po, April 30, Sir Angel, na-issue ang certification. Noong naman pong May 13, 2019, May 3, na-issue ang certification. At noong May 9, 2022 election, yung pong pinaka-latest natin, May 6, na-issue ang certification. So kung tutuusin po kami ngayon, yung ating ngayon medyo nasa maganda pa tayong posisyon, sapagkat March 4 pa lamang, and hopefully hanggang next week ma-issue ang certification. Will it in any way affect the integrity of the result of the election, Chairman? Hindi po. Kasi nga po, kung napansin niyo po yung lahat ng mga binanggit ko sa inyong period, natapos naman. Yung isa po yung 20, at saka yung 2022, 3 araw na lamang po ay eleksyon pero noon pa lang po na-issue ang certification. Noon naman po yung isa ay 10 araw na lang, saka na-issue ang certification. Dito po sa atin, mahigit pa pong 2 buwan, 69 days pa tayo, at hopefully by next week ma-issue na sa atin ang certification. At considering, Sir Angel, 3 sistema ang kinakailangang i-certify o i-integrate. Ayun.
O kasi may mga nagpapalutang na baka daw ito maka-epekto sa integridad ng eleksyon. Sabi nyo nga, yung isang eleksyon nga 3 days bago mag-eleksyon lumabas Di ba? At saka wag po mag-alala. Opo, Sir Angel, dahil natapos na po tayo doon sa machine, yan po ay mga 1 buwan na po natapos yung mismong pag-study dyan at saka yung pag-aaral, at saka yung trusted build. Naririnig niyo po lagi yung trusted bill nung pa po natapos yan, pati po transmission nung pa rin po mahigit 1 buwan na rin na natapos yan. Ito na lang pong overseas voting system ang hinihintay natin na ma-certify o magkaroon ng trusted bill. Ayun, Teka muna, kumakandidato ba si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon? Is she an anyway candidate? Yes po, para po sa party list kung hindi tayo nagkakamali. Doon ang isang nominado ng kanyang party list. Ayun. Ang pagpapakalat ba ng fake news pwedeng maging ground for disqualification? Ay, opo naman, Sir Angel. Sapagkat siyempre kapag tayo kumakandidato, kinakailangan naman maayos yung ating pagkikilos, pangangampanya, aktwasyon o yung mga pananalita. Ayan. Balikan ko lang yung issue muna nung certification. So in a week's time, lalabas yung certification, Chairman? Po, inaasahan po natin na lalabas na po yung certification. Basta po ang ating garantiya, Sir Angel, sa ating mga kababayan. Huwag po mag-alala. It will not affect itong integridad po ng ating halala sapagkat katulad po na ibanggit ko na doon sa mga dates. At po, Sir Angel, ay naisulat na natin sa House of Representatives electoral reforms na humingi rin sa atin ng update patungkol sa bagay na yan, ang issue ng certification. At yan nga po, naibigay natin yan, yung presentasyon ng tabular presentation doon sa mga taon na tayo nag-hold ng eleksyon na inaabot talaga halos po ng ilang araw na lang bago mag-eleksyon. Yung transmission naman, may mga redundancy din yun, Chairman, di ba? Ay, opo, lahat po ng sa transmission. Medyo maganda po yung sa transmission provider natin. Number 1 po sila sa Philippine market natin. Kasama po niya ang Smart, Globe, ang dito at meron pa rin po, siyempre yung sa iba, meron tayong 7,000 na Starlink na gagamitin doon sa mga lugar na wala tayo sa Angel na signal. At kasama yun doon sa mga isa-certify? Doon sa certification? Ay, opo, kasama po lahat yan sa pinatrusted build, sa pinag-aralan at yung mga sinabmit na mga dokumento. International certifying body po ang ginamit. Yan din po yung ginamit ng mga nakarang eleksyon, yung tinatawag na Pro-BNB na isang international certifying body na nakabase sa United States. Chairman, maraming salamat for joining us and for that very elaborate explanation tungkol para maalis yung pag-aagam-agam tungkol doon sa certification, sa international certification. Thank you for joining us, Chairman. Magandang umaga po. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Kumisa naman kasi maganda talagang madaling mag-interpret ng iba't ibang mga probisyon ng ating mga batas, tapos lagyan mo na konti ng ilang innuendo, di ba? Syempre magdudulot ito ng pangamba sa ating mga kababayan. Mabuti na lang na-cite ni Chairman George na even the previous elections may kahintulad na delay sa certification, hindi nasunod yung 3 months dapat dahil nga sa mga pagbabago na kinakailangan din pong tugunan ng COMELEC at ng mga sistema. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede daw ba yung sumasayaw lang sa kampanya? Kanya-kanyang gimmick yan. Kaya naman, kahit pag bumalentong yan, wala tayong magagawa. Magandang umaga, Pilipinas! Siguro mas maganda, nahulog sa entablado. Yan, Ang cute siguro tingnan sa mga memes, di ba? Yung kumakandidado nahulog sa entablado. Hindi pa siya nanalo, nalaglag na. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mamaya may magandang kwento tayo, May magandang kwento tayo tungkol. Tuloy natin yung kwento kay Congressman na inireklamo ni Mrs. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Robing D. Nasa barangay 100A, Carpio, Tondo, Maynila, si Sharon Alparo nag-iikot dyan, naghahanap ng bibigyan ng pera. Magandang umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang 5:00 ng umaga.
4 na makalipas sa alas 5 na po ng umaga. 5:34 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Mga dead microorganism po ito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po naman yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Kaya ito po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Tinutulungan tayo ma-achieve ang ating magkaroon ng magandang tulog para na sa kinabukasan meron tayong panibagong lakas at sigla na harapin ang hamon ng panibagong bukas. Malalim, Para po sa mga concerns pa ho ninyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ito po ay halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Bago tayo mamalengke, meron daw pong 26 anyos na lalaki patay sa bugbog sa Tondo, Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29 Boy. Kuya Angel, nasawi ang isang 26 anyos na lalaki matapos ang pagtulungan bugbugin at saksakin sa Tondo, Maynila. Inilala ng Manila Police District ang biktima si Raymond Castillo na residente ng Building 26 Temporary Housing, Aroma Compound ng Barangay 105 sa Tondo. Sa investigasyon ng MPD Station 1, binugbog ang biktima ng mga suspect sa nakabarangay nito na sina Baser, Dieter at Kiko Campo sa hindi pa malamang dahilan. Sinaksak pa ng suspect na si Dieter ang biktima kakusa na isugod pa sa Sagat Andres Bonifacio Hospital pero idineklarang dead on arrival. Patuloy na pinagharap kayo ng mga otoridad ng tatlong suspect na tumakas matapos ng insidente. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Samantala, nilinaw naman ang kampo ni Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito. Matagal nang naabsuelto ang kaso ng mga extortion, illicit affairs at manipulasyon ng DPWH project ng kongresista. Pero hindi pa ho siya kongresista noong mga panahong yun. Ito ay matapos nga ang katin ng P3PW party list candidate na si Rowena Gonzon sa kanyang Facebook page. Ang mga kasong kinaharap noon ng mambabatas. Sinabi po ni Congressman Pleito, matagal nang na-dismiss ng korte ang mga reklamong yun. At ngayon, re-resback si Congressman si Kaador. Paghaharap ng kasong cyber libel at disbarment si Guanzon. Matatandaan si Congressman Pleito ay nanungkulan din bilang DPWH Undersecretary noon bago magbalik sa pagnenegosyo at eventually nakumbinsing kumandidato bilang isang kongresista ng Bulacan. Si dami-dami naman ang po pwedeng silipin itong si Congresswoman Guanzon. Bakit naman yung isyong matagal nang nabaon sa hukay ang inuungkat? Oo. Hindi mo na narinig ito si si dating Commissioner Guanzon na question man lang yung issue tungkol po sa isang anong tawag dito? Cluster ho ng mga building dyan sa San Rafael, Bulacan, na ang duda ho, dati ito para sa Pogo, ang tanong, nag-ooperate pa ba yun? At kung nag-ooperate ngayon, sinong nandyan? Teka muna, Kaador, baka naman po pwede pasilip mo rin ho itong building complex na ito dyan sa San Rafael, Bulacan. At baka ito nagagamit din ngayon ng mga kung sino mang nagsasamantala sa mainit na dito po sa pagsasara ng mga Pogo hubs, ng mga legal na Pogo area. Mamaya nga pag-usapan natin yan. Mamamalengke muna tayo at ang presyo daw ng kamatis tumaas ng 15 hanggang 18 pesos per kilo. Nako! Yung farm gate. Iba naman yan. Akala ko mamamalengke tayo. Report pala ito ni Grace Ansano. Grace, good morning! Yes, good morning, Sir Angel. Sa ngayon, medyo masaya-saya na ang mga magtatanim ng kamatis dito sa bahagi ng Nueva Ecija. Lalo na dito sa Bungabon, Nueva Ecija, maging sa Nueva Vizcaya. Dahil mula sa dating 4 pesos
hanggang 5 pesos sa farm gate nitong nakalipas na isang linggo. Ngayon, umakyat na sa 15 hanggang 18 pesos. Matatandaan noong nakalipas na linggo, halos ipagpamigayan na lamang yung mga kamatis na nasa bukid pa. Hinahayaan na lamang na yung mga gustong mamitas ay pwedeng kumuha ng libre dahil nga sayang kesa sa ito ay mabulok lang. Meron pa sa bahagi naman ng Bayumbong, Nueva Vizcaya sa Barangay Magapoy, nanawagan na pumitas na lang yung kanilang mga kapitbahay, yung gustong kumuha kesa nga sa mabulok. Matatanda ang sumisigaw ang maraming mga magkakamatis noong nakalipas na linggo dahil sa matinding pagbagsak ng presyo na hindi raw sumasapat para kahit papano ay masagutan yung kanilang ginastos noong nakalipas na pagtatanim nila. Sa bawat ektarya, gumagastos ang isang magsasaka bago pa man umani ng nasa 180,000 pesos. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace, at magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ayan, good morning po kay Mayor Senny. At syempre sa mga suki nating maagang gumigising si Justice Max De Leon. Good morning po, Justice. At si Ambassador Harry Angping, magandang umaga. At magandang umaga din po kay Ma'am Juana Valencia dan sa Oriental Mindoro. Ayan, ha. Yung mga kababayan natin dyan sa Oriental Mindoro, relax lang daw kayo, ha. Malapit nang masolusyonan yung problema ho ninyo sa kuryente. Maganda umaga, Pilipinas! Trabaho Party List, top priority ang job creation. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, Irish 52. Edniel, good morning. Prioridad ng Trabaho Party List ang job creation o paglikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, kabilang dito ang pagpapataas ng sahod, non-wage benefits, gaya na lamang ng flexible working arrangement at pagsulong ng 4-day workweek. Batay sa pinakauling survey ng social weather stations, halos 89% ng mga botanteng Pinoy ang nagsabing susuporta sila sa mga kandidatong nagsusulong ng job opportunities. Nasa 88% naman ng respondents ang nagsabing iboboto nila ang mga naninindigan sa karapatan at kapakanan ng OFWs. Nauna rito, ipinahayag na ng Trabaho Party List na layo nitong mapagaan ang buhay ng mga Pinoy sa pagtulong sa mga manggagawa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, magandang umaga ho sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Ang init ng kanilang pagtanggap kay dating DILG Secretary Benhur Abalos nung magpunta ito sa Hong Kong nitong weekend. Kita naman ninyo yung mainit na pagtanggap. Feel na feel tuloy ng ating mga kababayan dyan sa may Chater Road. Chater Garden dyan po sa Hong Kong. Ang pagdalaw sa kanila ng personal ni Secretary Benhur Abalos, ni Attorney Benhur Abalos, siya pa mismong pumipitik nung pagka nagsiselfie, si Secretary Benhur Abalos kinumusta yung ating mga kababayan dyan po sa Hong Kong. Maganda umaga, Pilipinas! Pag-uwi naman kayo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong pa ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5. Maganda
Umaga Pilipinas. Si Sherwin Alparo muna, mamimigay ito ng pera eh. Sandali Sherwin ha. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Sherwin, sino yung nahuli mong yan? Gwapo ba yan? Maganda? Ako, Naku. Bakit naman itaka agad ng pambungad mo? Para ka... Remember naman, syempre pag dito ka sa Barangay 100 sa Tondo, mabilis sila kausap. Ayan, no? Pero believe ka, dala-dalawa radyo. Sige, mamigay ka na. May cellphone pa. Ayan, naka-cellphone pa. Ito ang Amazon na umaga natin. Magandang umaga po. Umaga po. Good morning po. Ito sa Angelo sa Pachuchay, sopas. Yung sopas si Pachuchay, ang sarap-sarap. Kayo po ba nagluto? Opo, ako po nagluto. Wow. Kasi kanina pa ako, ayan, no? Nakadalawang lalagyan ako ng sopas. Napaghahalata ka? Ay, magbayad ka ha. Baka naman... Kasi mabenta yung sopas dito sa may tapat ng Antonio Villegas High School. Dito yan sa Barangay 100 sa Tondo. Pangalan niyo ulit? Rolet Ganya po. Si Ate Rolet, palagi kayo nakatulin sa DZRH. Opo, palagi po akong nakikinig kay Angelo Palmones. Angelo Palmones! Dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Ayun, no? Woo! Oh, sila umaga. Salamat po. Thank you very much. Siyempre, meron pa kasama yan na DZRH Grocery. Yan, ha? Oo naman. Thank you. Walang anuman. 21,000 eh. Hindi po. Hindi pa rin. Sige. Good luck, Nay. Good luck po. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas from ours. Number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. Ito na yung binabanggit natin kanina, palengke. Ayun, bumaba daw po ng 100 hanggang 130 pesos per kilo ang sibuyas. Nagmura. Saan to? Sa Pasay? Puntahan muna natin si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng sibuyas sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Mabibili na ngayon sa 100 hanggang 130 pesos ang kada kilo niyan, mula sa 200 hanggang 250 sa mga nakalipas na araw. Ang kamatis naman, 5 piso ang itinaas ang kada kilo mula sa 40 pesos lamang kahapon. Tumipa rin sa 330 pesos ang kada kilo ng broccoli mula sa 310 kada kilo sa mga nakalipas na magdamag lamang. Ang Baguio beans, 180 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 150 pesos kahapon. Ang kalamansi, 130 pesos, mas mahal ng 10 piso kumpara sa 120 pesos kahapon, habang ang talong naman, 150 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 140 pesos. Mahal din sa 140 pesos ang kada kilo ng ampalaya mula sa 130 pesos kada kilo. Habang ang repolyo, 80 na ang kada kilo ngayon mula sa 65 pesos kada kilo kahapon. Ang Pechay Baguio, 85 ang kada kilo ngayon mula sa 60 o 70 kada kilo kahapon. Gayun din ang sayote na nasa 40 pesos ang kada kilo mula sa 35 pesos. Habang ang bell pepper naman bumaba ng 20 pesos, 180 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 200. Nagkapako naman sa 100 ang kada kilo ng carrots. Gayun din ang patatas sa 120 pesos ang kada kilo ngayon. Ang luya 180 ang kada kilo, bawang 170, habang ang ampalaya 140 pesos din ang kada kilo. Ang kangkong nakapako pa rin sa 15 pesos ang kada tali. Gayun din ang talbos, malunggay, alokbati at saluyot na 10 piso ang kada tali ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, huwag mag-aksa daw po ng tubig. Huwag pataksaya water service hotline. Inilunsad po ng DNR. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH May Bal. Kuya Angel, kasabay ng nananapit na summer season, may inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources, Water Management Office
ang Huwag Pataksaya Water Service Hotline. Ito'y naglalayong matulungan ng mga consumer na malutas ang kanilang mga problemang may kinalaman sa tubig. Ayon kay DNR Undersecretary for Integrated Environmental Service and WRMO Head, Dr. Carlos Primo David, ang hotline ay isang automated system na magbibigay daan sa mga consumer na makipag-ugnayan sa kanilang mga water service provider upang malutas ang kanilang mga problema. Ang hotline na ito ay daan sa mga consumer na magsumite ng kanilang mga problema sa tubig tulad ng mga problema sa water readings, billing issues at water interruptions. Sabi ni Yusek David, ang WRMO ay hindi direktang nakikialam sa mga problema tungkol sa tubig, pero ugnayan ito ng mga consumer sa kanilang mga service provider upang malutas ang kanilang mga problema. Sa pamamagitan ng Huwag Pataksaya Water Service Hotline ay may paparating ang concerns ng publiko sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng SMS o Viber at email address na makikita sa website ng DENR WRMO. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ay, magandang umaga po sa mga taga Alamada, North Cotabato at mga taga La Union. Magandang umaga, Pilipinas! Napag-uusapan naman tubig. Habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 21,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ala na muna ang clue ha, alang clue dahil nakuha na ho halos nung sagot. Hindi lang sila nagtatagpo-tagpo. Ayun nyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagtatext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At kung sasagot kayo online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Meron ba nito ang St. Monique Ballet? Palagay ko doon sa kanilang kanilang mga sales office, meron ho yung item na hinahanap natin ha. St. Monique Ballet, the most prestigious project naman dyan po sa Binangonan, Rizal. Abay, tingnan ho ninyo yung model na townhouse nila, yung Bianca. 2-story townhouse po yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Po pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable in 30 years. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito ba yung tipong pagkagising ho ninyo gusto ng mga lamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? St. Monique Ballet. Prestigious living with affordable housing. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACES na umaga. Umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago mag-ACES sa umaga, kinumpirma ng Bureau of Customs ang tinatayang 202 million pesos na laga ng frozen mackerel na idineklara ang manuong frozen Pride Taro. Nakumpiska ho yan. Ito'y matapos ang isinagawang inspection ni na Commissioner Benvenido Rubio, Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. at District Collector Alexander Gerald Abiar sa 19 na 40-footer container barn sa Port of Manila noong pong March 3. Galing umano ang container ban sa China. Tinarang ito ng papalabas na noong Enero 20 ng taong kasalukuyan sa hiling po ng Customs Intelligence and Investigation Service. Matapos na makipag-ugnayan dito ang Plant Quarantine Service Bureau of Plant Industry dahil naman sa nakabimbing PQS requirement. Matapos ang isinagawang physical examination, naglabas ang customs ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento bunsod sa paglabag sa ating mga batas sa aduana. Ay, teka nga, pahabol ko nga ito. Happy birthday muna kay Ma'am Laila Tumanan ng Net25. Happy birthday! Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Birthday ngayon ni Morley Alinio, magpapakain din ngayong umaga. Wala. Ang ating count of the day ngayong araw na ito mula po sa British writer na si C.S. Lewis. Ang sabi niya, the greatest evils in the world will not be carried out by men with guns, but by men in suits sitting behind desk. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na.